Alam mo ba na minsan, hindi biglang sumasakit ang puso kapag may problema ito? Minsan tahimik lang itong humihina, unti-unting kumukuha ng lakas mo, at bago mo pa mapansin, may mga senyalis na pala na matagal nang naroroon. Ang mas nakakatakot, karamihan sa mga taong may mahinang puso, hindi nila alam na may problema na hanggang sa dumating ang araw na huli na ang lahat. Kaya ngayong video, pag-uusapan natin ang mga malinaw at mga tagong senyales na humihina ang puso. At higit sa lahat kung paano mo pa ito mapapalakas kahit senior ka na. Kung gusto mong manatiling malakas at masigla, siguraduhin mong makinig hanggang dulo. Ang puso natin ay parang makina ng katawan. Kapag maayos ang maintenance, pwede itong tumakbo ng dekada-dekada ng walang aberya. Pero kapag pinabayaan, kahit mukhang okay ka sa labas, bigla na lang magbabara o titigil. Kaya importante na marunong tayong makinig sa sinasabi ng katawan. Sa unang bahagi ng seryeng ito, tatalakayin natin ang 3 unang senyales na madalas balewalain pero maaaring senyales na humihina na ang puso. Unang senyales, madali kang hingalin kahit sa mga simpleng gawain. Halimbawa, dati kaya mong maglakad mula sala papuntang kusina o magwalis ng bakuran nang walang problema. Pero ngayon, parang hinihipa ng dibdib mo at kailangan mo pang umupo para makahinga. Kapag humihina ang puso, bumababa ang kakayahan nitong magbomba ng sapat na dugo at oxygen sa katawan. Dahil dito, mas mabilis kang hinihingal. Hindi ito simpleng tanda lang ng pagtanda, babala ito na may kailangang gawin. Pwede mong subukan ang controlled breathing exercise. Umupo sa komportabling upuan, huminga ng malalim sa ilong habang binibilang ng 4, tapos dahan-dahang ilabas sa bibig habang binibilang ulit ng 4. 5 minuto lang araw-araw ay makakatulong para masanay ang puso at baga mo sa mas maayos na ritmo ng paghinga. Pangalawang senyales, mabilis kang mapagod kahit hindi mabibigat ang ginagawa. Baka dati kaya mong magluto, maglaba o mag-ayos ng kwarto ng tuloy-tuloy. Pero ngayon, matapos lang ang ilang minuto, gusto mo nang humiga at wala ka ng gana. Kapag humihina ang puso, mas kaunti ang naipapadalang oxygen sa mga kalamnan. Kaya kahit simpleng gawain, ramdam mo agad ang pagod. Ang maganda, may magagawa ka rito. Simulan mo sa banayad na ehersisyo. Halimbawa, maglakad sa umaga ng 10 minuto. Bawat linggo, dagdagan mo ng 1 o 2 minuto hanggang kaya mo na ng mas matagal. Hindi mo kailangang magbuhat ng mabibigat o mag-gym. Ang mahalaga, gumagalaw ka para sanayin muli ang puso at katawan mo. Pangatlong senyales, pamamaga ng paa, bukong-bukong o binti. Madalas iniisip ng iba na normal lang ito sa pagtanda o dahil sa matagal na pagtayo. Pero pwede itong senyales na nahihirapan na ang puso na magbomba ng dugo. Kapag hindi maayos ang sirkulasyon, naiipon ang fluid sa mga paa. Mapapansin mo sa umaga ay normal ang pakiramdam pero sa hapon, masikip na ang tsinelas o medyas. Para maibsan ito, pwede mong iangat ang paa habang nakahiga, mga 15 minuto kada araw. Makakatulong din kung babawasan ang alat sa pagkain dahil ang asin ay nagpapalala ng fluid retention. Subukan mong palitan ang mga instant noodles at chichirya ng mas natural na pagkain tulad ng saging o kamote na may natural na potassium para makatulong sa balanse ng fluid sa katawan. Ngayon, baka sinasabi mo sa sarili mo, matanda na ako, normal na siguro ito. Pero gusto kong linawin, hindi lahat ng nararanasan mo ay dahil lang sa edad. May mga bagay na kaya pang ayusin at pagandahin kung maagapan mo. Ang sikreto ay maging mapanuri sa mga pagbabago sa katawan mo at huwag baliwalain ang maliliit na senyalis. May kilala akong lolo na 69 na taong gulang. Dati, mabilis siyang mapagod at palaging hinihingal. Iniisip niya dahil lang sa edad. Pero nang magpatingin siya, nalaman niyang may problema na pala sa puso niya. Sinunod niya ang payo ng doktor, naglakad araw-araw, pinawasan ng maalat at mamantika, at nag-practice ng breathing exercises. Sa loob ng 6 na buwan,
Bumalik ang sigla niya at kaya na niyang maglakad papunta sa palengke nang hindi hinihingal. Ito ang dahilan kung bakit gusto kong ipaalam sa iyo ang mga senyales na ito. Kapag alam mo ang mga babala, may oras ka pang gumawa ng hakbang para palakasin ang puso mo. Hindi mo kailangan ng mamahaling kagamitan o komplikadong gamot para magsimula. Minsan, simpleng pagbabago lang sa pagkain, galaw at paghinga. Malaking tulong na. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang iba pang mga palatandaan na kadalasan ay hindi mo iisipin na konektado sa puso pero maaaring magbigay ng maagang babala. May isa pa akong babanggitin na madalas na pagkakamalang simpleng ubo o sipon pero pwede palang senyales na nahihirapan na ang puso mo. Kung nandito ka pa at nanonood, ibig sabihin ay iniingatan mo talaga ang kalusugan mo. Kaya bago ka lumipat sa part 2, gusto kong i-comment mo ang 3 salitang ito. Palakas puso ngayon. Alam mo ba na may mga sintomas ng mahinang puso na hindi mo agad maiisip na konektado sa puso? Minsan, akala mo simpleng sipon, pagod o kabag lang. Pero sa totoo, baka ito na ang katawan mo na nagsasabi na kailangan mo ng kumilos bago mahuli ang lahat. Sa part na ito, pag-uusapan natin ang 3 senyales na kadalasan ay hindi pinapansin pero mahalagang malaman para maagapan mo agad. Isa sa mga pinaka-pinapabayaang senyales ay ang matagal at paulit-ulit na ubo o paghingal na walang malinaw na dahilan. Halimbawa, wala ka namang sipon o lagnat pero halos araw-araw ay may ubo ka na hindi mawala-wala, lalo na sa gabi o kapag nakahiga. Kapag humihina ang puso, naiipon ang fluid sa baga at ito ang nagdudulot ng tinatawag na cardiac cough. Hindi ito tulad ng ubo dahil sa trangkaso, kadalasan ay tuyo at may kasamang paghingal. Kung mapapansin mong paulit-ulit ito, lalo na kung may kasamang panghihina o mabilis na pagkapagod, magpatingin agad sa doktor. Para maibsan ang sintomas habang naghihintay ng check-up, subukan mong matulog na bahagyang nakataas ang ulo gamit ang 2 o 3 unan. Makakatulong ito para hindi maipon ang fluid sa baga habang natutulog ka. Ikalawang senyales ay ang biglaang pagbabago sa timbang, lalo na kung mabilis kang nadadagdagan ng 2 o 3 kilo sa loob lang ng 1 o 2 araw nang walang malinaw na dahilan. Hindi ito dahil sa sobrang pagkain lang. Madalas, senyales ito ng fluid retention dahil hindi na nakakapagbomba ng maayos ang puso. Kapag hindi naayos ang sirkulasyon, naiipon ang tubig sa katawan, hindi lang sa paa kundi pati sa tiyan at baga. Ito ang dahilan kung bakit biglang bumibigat ang timbang mo kahit pareho lang ang kinakain mo. Para maagapan ito, magandang ideya na bantayan ang timbang mo araw-araw sa parehong oras. Mas mabuti sa umaga, pagkagising bago mag-almusal. Kung mapapansin mong may bigla ang pagtaas lalo na kung may kasamang pamamaga, kumonsulta agad. At syempre, bawasan ang pagkain ng mataas sa sodium tulad ng dilata, instant noodles at mga processed meat gaya ng hotdog at longganisa. Ikatlong senyales na hindi dapat balewalain ay ang pagkawala ng gana sa pagkain. Maraming iniisip na baka stress lang o dahil sa edad, pero kapag humihina ang puso, naapektuhan pati ang tiyan at bituka. Kapag mabagal ang sirkulasyon, mas mabagal din ang proseso ng pagtunaw ng pagkain, kaya mabilis kang mabusog o parang walang gana kahit hindi ka pa kumakain. Kung mapapansin mong ilang araw o linggo na itong nangyayari at may kasamang pagkapagod o paghingal, baka may kaugnayan ito sa puso mo. Ang pwede mong gawin ay kumain ng mas maliliit pero mas madalas na pagkain, halimbawa, 6 na maliit na kainan sa isang araw kaysa 3 malalaking kainan. Pumili ng mas madaling tunawin na pagkain gaya ng lugaw na may gulay, nilagang saging, o isdang in steam. May kilala akong lola na 72 na ang edad. Akala niya simpleng ubo at kabag lang ang nararanasan niya. Pero nang pumunta siya sa doktor, nalaman niyang may maagang palatandaan na pala ng heart failure. Ang maganda, dahil maagap siyang kumilos,
Nabigyan siya ng tamang gamot at payo sa pagkain at ehersisyo. Ngayon, balik na siya sa pag-aalaga ng kanyang maliit na garden at kaya pa niyang maglakad-lakad sa umaga. Ang punto dito ay huwag balewalain ang mga senyales kahit mukhang maliit lang. Mahalaga ring tandaan na ang puso ay hindi lang naapektuhan ng pisikal na aspeto, kundi pati ng emosyonal na kalagayan. Kapag palagi kang stressed, malungkot o wala sa mood, naaapektuhan ang tibok at lakas ng puso mo. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang mga taong may mahinang puso ay mas mabilis mapagod hindi lang dahil sa pisikal na kahinaan, kundi dahil din sa mental at emosyonal na stress. Kaya bukod sa pagkain at ehersisyo, mahalaga rin ang relaxation techniques. Subukan mong maglaan ng kahit 10 minuto sa isang araw para mag-meditate, makinig sa paborito mong musika o magdasal. Ang simpleng pagpapahinga ng isip ay malaking tulong para gumaan ang trabaho ng puso. Sa ngayon, napag-usapan na natin ang mga senyales na mas halata tulad ng mabilis na paghingal at pamamaga at pati na rin ang mga tagong sintomas tulad ng cardiac cough, biglaang pagdagdag ng timbang at pagkawala ng gana sa pagkain. Kung alam mo na ang mga palatandaang ito, mas magiging handa ka sa mga susunod na hakbang para palakasin ang puso mo. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mas mahahalagang bagay. Paano mo aktwal na mapapalakas ang puso mo kahit senior ka na? Ipapakita ko sa iyo ang ilang simpleng gawain at pagkain na pwedeng gawin o kainin araw-araw para tuloy-tuloy ang lakas ng puso mo. Marami sa mga ito ay libre lang o madaling mahanap sa palengke at hindi mo kailangan gumastos ng malaki. Kung nandito ka pa at nanonood hanggang dulo ng part na ito, ibig sabihin ay seryoso ka sa kalusugan mo. Kaya bago tayo magpatuloy, i-comment mo ang 3 salitang ito. Lakas ng puso. Alam mo ba na kahit senior ka na, may paraan pa para palakasin ang puso mo nang hindi ka gagastos ng malaki? Maraming iniisip na kapag humina na ang puso, wala nang magagawa. Pero hindi totoo yan. Ang totoo, bawat maliit na hakbang na gagawin mo ngayon ay pwedeng magbigay ng dagdag lakas, dagdag sigla, at dagdag taon sa buhay mo. Kaya sa part na ito, pag-uusapan natin ang mga simpleng gawain at diskarte na makakatulong para manatiling matatag at malusog ang puso mo. Unahin natin ang isa sa pinakamabisang paraan, regular na paglalakad. Hindi kailangan ng mamahaling treadmill o gym membership para dito. Pumili lang ng oras sa umaga o hapon na hindi masyadong mainit, magsuot ng komportabling sapatos at maglakad sa loob ng 10 minuto. Kung kaya, dagdagan ito ng 1 o 2 minuto bawat linggo hanggang umabot ka ng 30 minuto. Bakit mahalaga ang paglalakad? Dahil pinapalakas nito ang mga kalamnan ng puso, pinapabuti ang sirkulasyon, at binababa ang presyon ng dugo. Marami ring nagsasabi na gumagaan ang pakiramdam nila sa tuwing naglalakad sila dahil nakakawala ito ng stress. Pangalawang paraan, kumain ng pagkain na makakatulong sa puso. Hindi mo kailangang bumili ng imported o mahal. Maraming gulay at prutas sa palengke na mura pero mayaman sa sustansya. Halimbawa, malunggay na mayaman sa potassium at antioxidants, saging para sa potassium at energy, at kamatis na puno ng lycopene na tumutulong sa kalusugan ng puso. Pwede mong idagdag ang mga ito sa pang-araw-araw na ulam. Halimbawa, tinolang manok na may malunggay at papaya o ginisang gulay na may kamatis. Tandaan, kapag mas natural ang kinakain mo at mas mababa sa asin at mantika, mas magaan ang trabaho ng puso mo. Pangatlo, panatilihing malusog ang timbang. Hindi natin sinasabi na kailangan mong maging payat, pero mahalaga na hindi sobra ang bigat mo dahil mas mahirap para sa puso na magbomba ng dugo kapag mabigat ang katawan. Kung hindi ka sanay mag-diet, magsimula sa maliliit na pagbabago. Halimbawa, bawasan ang soft drinks at palitan ng tubig o salabat. Iwasan ang labis na matatamis at mamantikang pagkain. Ang simpleng pagbabago sa diet, kapag ginawa araw-araw, ay magbibigay ng malaking epekto sa kalusugan ng puso sa paglipas ng panahon.
Ika-4, maglaan ng oras para magpahinga at matulog ng sapat. Alam mo ba na kapag kulang ka sa tulog, tumataas ang stress hormones sa katawan? Ito ay nagpapabilis ng tibok ng puso at nagpapataas ng presyon ng dugo. Subukan mong magpatulog sa parehong oras gabi-gabi. At iwasan ang paggamit ng cellphone o panonood ng TV 1 oras bago matulog. Mas mabuting magbasa ng libro o makinig sa mabagal na musika para maghanda ang katawan sa pahinga. Ika-5, mag-practice ng deep breathing o paghinga ng mabagal at malalim. Pwede mo itong gawin habang nakaupo o nakahiga. Huminga ng dahan-dahan sa ilong habang binibilang ng 4. Hawakan ang hininga ng 2 segundo, tapos dahan-dahan itong ilabas sa bibig habang binibilang ng 6. Ulitin ito ng 5 beses tuwing umaga at bago matulog. Napatunayan sa mga pag-aaral na ang ganitong breathing exercises ay nakakatulong hindi lang sa pagpapalakas ng baga, kundi pati sa pagpapakalma ng tibok ng puso. Isang kwento na gusto kong ibahagi ay tungkol kay Mang Ernesto, 71 taong gulang. Noong nakaraang taon, nakaranas siya ng matinding pagod at paghingal. Pero imbes na sumuko, sinimulan niya ang simpleng mga gawain gaya ng paglalakad sa umaga at pagkain ng gulay araw-araw. Unti-unti bumalik ang lakas niya at ngayon kaya na niyang magbisikleta sa paligid ng barangay. Sabi niya, hindi pala huli ang lahat basta't may disiplina. At tama siya. Kahit senior ka na, may magagawa ka para mas gumanda ang kalusugan ng puso mo. Mahalaga ring tandaan na ang puso ay nangangailangan ng balanseng emosyon. Kapag palagi kang stress, galit o malungkot, naaapektuhan ang tibok at lakas nito. Kaya subukan mong gawin ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng saya. Kahit simpleng pakikipagkwentuhan sa kapitbahay, pag-aalaga ng halaman, o paglalaro kasama ang apo. Ang kaligayahan ay may direktang epekto sa tibay ng puso. Ngayon baka iniisip mo, kaya ko pa bang magsimula ngayon kahit humihina na ang puso ko? Ang sagot ay oo. Walang masyadong matanda para magbago ng lifestyle. Kahit maliliit na hakbang, kapag ginagawa araw-araw, nagiging malalaking pagbabago sa katagalan. Ang mahalaga ay magsimula ka ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang ilang sintomas na senyales na kailangan mo nang magpatingin agad sa doktor. May mga palatandaan na kapag lumabas, huwag mo nang patagalin dahil maaaring ito na ang babala ng seryosong problema sa puso. Mahalaga ito dahil may mga kaso na kapag maagapan, pwede pang maiwasan ang emergency. Kung nanonood ka pa hanggang dito, gusto kong i-comment mo ang 3 salitang ito. Aalaga puso lagi. Alam mo ba na may ilang senyales ng problema sa puso na kapag nakita mo, hindi mo na dapat ipagpaliban ang pagpunta sa doktor? Hindi ito mga sintomas na pwede pang hintayin o palipasin dahil bawat oras ay mahalaga. Sa part na ito, pag-uusapan natin ang mga palatandaan na kailangan mo nang kumilos agad para maiwasan ang mas malalang komplikasyon. Isa sa pinakaimportanteng babala ay ang biglaang matinding sakit o paninikip sa dibdib. Hindi ito yung tipong parang busog lang o simpleng kabag. Ang sakit o paninikip ng dibdib na dulot ng problema sa puso ay kadalasang parang may mabigat na bagay na nakadagan sa dibdib mo. Minsan, umaabot din ang sakit sa balikat, braso, leeg, panga o likod. Kapag naramdaman mo ito, huwag nang maghintay na mawala. Tawagan agad ang pamilya mo at magpunta sa pinakamalapit na ospital o tumawag ng emergency. Marami kasing nag-aakala na mawawala rin ito. Pero minsan, ito na pala ang simula ng atake sa puso. Pangalawang palatandaan na dapat seryosohin ay ang matinding pagkahapo o pagod kahit wala ka namang masyadong ginawa. Iba ito sa normal na pagod matapos magtrabaho o maglakad. Ang pagod na dulot ng problema sa puso ay kadalasang bigla at sobrang tindi, hanggang sa punto na parang wala ka ng lakas para magbihis o magsalita. Maaaring dahil ito sa kakulangan ng oxygen na dinadala ng puso sa buong katawan. Kapag naramdaman mo ito na walang malinaw na dahilan, mainam na magpatingin agad. Ikatlong babala, pagkahilo o bigla ang pagkawala ng balanse. Kapag humihina ang puso, minsan bumababa ang daloy ng dugo sa utak
at ito ang nagdudulot ng pagkahilo o pakiramdam na parang iikot ang paligid. May mga pagkakataon pa na nawawalan ng malay ang tao. Huwag baliwalain ito, lalo na kung kasabay ng iba pang sintomas tulad ng paninikip ng dibdib o paghinga ng mabilis. Ang ganitong kombinasyon ay pwedeng indikasyon na hindi sapat ang dugo at oxygen na dinadala sa utak at puso. Pang-apat na senyales ay mabilis o hindi regular na tibok ng puso. May mga pagkakataon na parang tumatalon o kumakabog ng sobra ang puso mo kahit hindi ka naman gumagalaw. Minsan pakiramdam mo ay may skip o parang may malakas na hampas sa dibdib. Kapag madalas itong nangyayari, pwede itong senyales ng arrhythmia, isang kondisyon kung saan hindi regular ang tibok ng puso. May mga arrhythmia na delikado at kailangan ng agarang gamutan. May kilala akong kapitbahay na si Aling Rosa, 73 taong gulang. Isang gabi, bigla siyang nahilo at nakaramdam ng matinding paninikip ng dibdib. Buti na lang at alerto ang pamilya niya at agad siyang dinala sa ospital. Ayon sa doktor, ilang minuto na lang at baka nagka-atake na siya sa puso. Ngayon maayos na ang kalagayan niya dahil maagap silang kumilos. Ang kwento niya ay nagpapaalala sa atin na mas mabuting maging maagap kaysa magsisi sa huli. Bukod sa mga nabanggit, mahalaga ring maging mapagmatsyag sa mga biglaang pagbabago sa paghinga. Kapag humihina ang puso, mas mahirap para sa katawan na magdala ng sapat na oxygen. Ito ang dahilan kung bakit bigla ka na lang hinihingal kahit nakaupo o nakahiga. Minsan napapansin din na mas lumalala ito sa gabi kapag nakahiga ng flat. Kung ganito ang nararanasan mo, subukan mong matulog ng bahagyang nakataas ang katawan para mas gumaan ang paghinga. Pero tandaan, ito ay pansamantalang ginhawa lang. Mahalaga pa ring magpatingin para matukoy ang ugat ng problema. Kapag pinag-uusapan natin ang agarang aksyon para sa mga sintomas na ito, mahalagang tandaan na hindi hadlang ang edad para magpa-check up. May mga doktor na espesyalista sa puso ng matatanda at mas alam nila kung paano ka matutulungan. Kung kinakabahan ka sa gastusin, maraming health centers at government hospitals na nagbibigay ng libreng check-up o mas murang serbisyo. Sa puntong ito, baka iniisip mo, paano kung wala naman akong nararanasan sa mga nabanggit? Magandang balita yan, pero huwag mong gawing dahilan para maging kampante. Ang pag-aalaga sa puso ay mas epektibo kapag ginagawa bago pa magkaroon ng problema. Ibig sabihin kahit wala ka pang sintomas, mainam na simula na ang mga gawain para mapalakas ang puso, gaya ng pagkain ng tama, regular na paggalaw, at pag-iwas sa labis na stress. Ang mga palatandaan na napag-usapan natin ay hindi para takutin ka, kundi para bigyan ka ng kaalaman at lakas ng loob na kumilos agad kapag kailangan. Tandaan, sa kalusugan ng puso, bawat minuto ay mahalaga. Kapag naagapan, mas mataas ang tsansa na makabalik ka sa dating sigla at lakas. Sa susunod at huling bahagi, bibigyan kita ng kabuang buod ng lahat ng senyales at mga dapat gawin para mapanatiling malakas ang puso mo. Ipapakita ko rin sa iyo kung paano mo magagamit ang impormasyong ito para makagawa ng araw-araw na routine na magbabantay at magpapalakas sa puso mo. Kung nanonood ka pa hanggang dito, gusto kong i-comment mo ang 3 salitang ito. Agad kumilos ngayon. Alam mo ba na minsan, kahit alam na natin ang mga senyales at kung paano ito maiwasan, ang pinakamalaking kalaban natin ay hindi sakit, kundi ang pag-aakalang, bukas na lang ako magsisimula. Sa puso, wala tayong kasiguraduhan kung may bukas pa, kaya ang tamang oras para kumilos ay ngayon. Sa huling bahagi ng seryeng ito, pagbubuuin natin ang lahat ng napag-usapan at bibigyan kita ng malinaw at praktikal na plano para palakasin ang puso mo araw-araw. Kung babalikan natin, natutunan natin mula sa part 1 at 2 ang mga senyales na madalas makita at mga sintomas na minsang tinatago ng katawan. Mula sa simpleng paghingal, mabilis na pagkapagod, pamamaga ng paa, paulit-ulit na ubo, biglaang pagtaas ng timbang at pagkawala ng gana sa pagkain, lahat ng ito ay maaaring babala na humihina na ang puso. Sa part 3,
Nakita natin na may mga simpleng gawain gaya ng regular na paglalakad, pagkain ng masustansya at tamang tulog na kayang magpalakas ng puso kahit sa senior age. Sa part 4 naman, natutunan natin na may mga sintomas na kapag lumabas kailangan ng agarang aksyon at tulong medikal. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano mo magagamit lahat ng ito para gumawa ng personal na heart strength plan na swak sa pang-araw-araw mong buhay. Una, piliin ang tamang oras sa maghapon para sa iyong physical activity. Para sa karamihan ng seniors, mas magaan sa katawan ang pag-ehersisyo sa umaga kapag presko ang hangin. Hindi kailangang matindi. Kahit 15 hanggang 30 minuto ng banayad na paglalakad ay sapat na para mapanatiling malakas ang puso. Kung hindi ka makakalabas, pwede ring maglakad sa loob ng bahay o mag-stretching habang nanonood ng TV. Pangalawa, ayusin ang pagkain para mas maging heart-friendly. Isama sa pang-araw-araw ang gulay na mataas sa fiber at prutas na mayaman sa bitamina at potassium. Halimbawa, malunggay, talbos ng kamote, ampalaya, saging, papaya at bayabas. Iwasan ng sobrang alat, mantika at matatamis. Kung mahilig ka sa karne, piliin ang isda o manok kaysa baboy o baka. Kung mahirap magbago ng diet bigla, simulan mo sa maliit na pagbabawas araw-araw hanggang masanay ka. Pangatlo, siguraduhin na nakakakuha ka ng sapat na tulog gabi-gabi. Ang tamang tulog ay nagpapababa ng stress hormones na nakakasama sa puso. Subukan mong matulog at gumising sa parehong oras araw-araw, kahit weekend. Kung hirap kang makatulog, iwasan ang kape o tsa sa hapon at gabi, at iwasan din ang mabibigat na pagkain bago matulog. Pang-apat, maglaan ng oras para sa relaxation at emotional health. Ang puso ay sensitibo sa emosyon. Kapag palagi kang stress o galit, mas bumibigat ang trabaho nito. Maghanap ng mga gawain na nagpapasaya sa'yo, tulad ng paghahalaman, pakikipagkwentuhan, pagdarasal, o pakikinig ng musika. Kahit simpleng pag-upo sa tahimik na lugar at paghinga ng malalim ay malaking tulong. Panglima, regular na magpa-check up lalo na kung may nararamdaman ka. Huwag matakot sa doktor. Isipin mo na sila ang kasama mo sa laban para manatiling malakas ang puso mo. Kahit simpleng check ng blood pressure at timbang ay mahalaga. Kung may access ka sa libreng konsultasyon sa Barangay Health Center, samantalahin ito. Isang magandang halimbawa nito ay si Mang Ben, 75 taong gulang. Dati palaging hinihingal at mabilis mapagod. Pero nang sinunod niya ang simpleng plano, paglalakad tuwing umaga, pagkain ng gulay at prutas araw-araw, pagtulog ng maaga at regular na pagpa-check up, bumalik ang lakas niya. Ngayon, kaya na niyang magbiyahe sa probinsya para bisitahin ang mga kaanak at hindi na siya hinihingal tulad dati. Kung may isang bagay kang dapat tandaan mula sa lahat ng ito ay ang prinsipyo na maliit na hakbang araw-araw ay mas mabisa kaysa malaking pagbabago na hindi mo kayang panindigan. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang mahalaga ay gumagalaw ka patungo sa mas malusog na puso. Bago tayo magtapos, gusto kong bigyan ka ng 3 simpleng aksyon na pwede mong simulan agad bukas. Mo kayang panindigan. Una, maglakad ng 10 minuto sa umaga. Pangalawa, magdagdag ng 1 gulay at 1 prutas sa bawat kainan. At pangatlo, maglaan ng 5 minuto bago matulog para sa deep breathing at pagpapakalma ng isip. Kung gagawin mo ang 3 ito araw-araw, makikita mo ang pagbabago hindi lang sa lakas ng katawan mo, kundi pati sa sigla ng buhay mo. At tandaan, ang puso ay regalo na dapat alagaan habang may oras pa. Kung nanood ka hanggang dulo ng video na ito, ibig sabihin ay handa ka ng kumilos para sa kalusugan mo. Kaya gusto kong i-comment mo ang 3 salitang ito. Palakasin puso ngayon.